Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, Hantungan 5 Killan vs Mastafit naman ang re-review natin. At nauna nating reviewin yung isa sa mga battles dito, yung kay Shaboy at Calix, 'di ba? Uploaded na yun sa channel natin. Ngayon, another Motus battle review. At ito yung recently uploaded lang 10 days ago based sa channel ng Motus. At ayun, di na rin ako magbibigay ng mahabang insight sa battle na to. Alam natin na parehas sila ng estilo na may pagka comedy, especially Killan. Si Mastafit, kaya niya all around 'Diba? Kaya niya maging well-rounded kung gugustuhin niya. So ngayon, sino yung mas epektibo? Sino yung mas lumalamang sa punches? Sino yung mas entertaining? Yun ang titignan natin sa battle na to. Killan vs Mastafit, game. Pinili nga manahaw si Killan. Pinili nga mauna si Mastafit. Unang panat para kay Mastafit. Hantungan 5. Pakinggan natin. Thank you, Lord! Kahit masama ang panahon, nandito siya. Killan, kamusta? Alam mo bang mas masasaktan pa ako kung hindi ka pumunta? Kasi ang appearance mo ngayon, pagpapahayag lang ng pagiging gunggong mo. 2 taon mo akong pinaggandaan, pero ang tanong, naitali mo ba yung bubong nyo? Kasi ngayong gabi, hindi lang karir mo sa battle rap ang maglalaho. Pag uwi mo mamaya, makikita... Ang simple nung linya, no? Pero kung paano na deliver ni Mastafit 'yon, 'di ba? Nakuha ng crowd 'di ba? Nagsitawanan yung crowd Pero ang tanong, naitali mo ba yung bubong nyo? Kasi ngayong gabi, hindi lang karir mo sa battle rap ang maglalaho. Pag uwi mo mamaya, makikita mo yung mga kamag-anak mo nakayakap at mga nakasampay sa puno. Sa tulay, sa krek, sa basurahan at sa bahin. Buti na lang nakakapit ang iyong mga pamangkin sa patalim. Motus Gang! Ina, sa pangatlong pagkakataon, sa wakas, dumating din ako. Pero di nangangahulugan na magaling ka na, bro. Etong gabi na to ay talagang ikaka-proud mo dahil bilang gante sa mga nakantala nating battle. Sight! Killan, isa lang yung round ko. Hey, Bullet! Hey! Siya daw yung batang sinyo. Palakpakan nyo. Okay ka lang, par? Batang sinyo? Yung mga ganyang pagmumukha ay parang mga nambabato ng molotov sa Nepal. Siya nga pala si Killan Labores. Yung pagmamahal niya sa bayan walang kapares. Nung September 21, nasa Mindiola to bumuboses. Sumisigaw na ibaba yung presyo ng fishball, kikyam, kwek-kwek, paknenig. Okay. Porbahan pa ang tigas, naka-ninja, nakamas. Pero nakilala pa rin dahil niya sa amoy tirgas at yung baba niya nakalabas. Pag nangalumbaba ka, yung palad mo butas. Pinagtatawanan ka sa inyo kapag nagmumotor ka sa labas. Kasi panay daw ang bomba ni Ungas, ni hindi na nahiya. Di niya lang makabanking kasi yung stand niya palagi nakababa. Tama? Okay, maiba tayo. Sino dito yung mga nag-Taiwan nung nakaraan? Yon, marami. Congrats mga tol. Pero totoo ba na iniwan nyo to sa airport?
Pinagbabanatan daw sa immigration kasi yung mukha niya lagpas sa passport. Talagang kalunos-lunos ang inabot nitong kawawang bata. Tapos sumbong niya sa pamilya niya, biktima raw siya ng tanim. Tanim baba. Sabi na ka, talagang pupuruan ko yung baba mo ungas. Kahit bangiram ka pa ng balbas kay Batas Harlem ka sana yan ay kusang lalabas. Napakabobo ng magre-regalo sa'yo ng kwintas. At guys, kambal niya sana yung baba niya eh. Nakain niya lang sa loob ng tiyan, kaya siya na lang yung lumabas. Tangina, talagang ikababaliw mo ang mga kababalagang ibabalandra ko sa'yo na may kababaang loob. Kababata ko si Kidlap, taluyong at kulog, ikaw naman ay parang mantikang tulog. Kamukha mo yung Hellcourt na baog. Lahat ng sasabihin mo tatanggapin ko ng malugod. Pero kapag ako na ang nagdabog, minutor na naka-vengeance amin pa yung Lord. Tangina ka, 2 linggo kitang pinagandaan, kaya dapat magsaya ka. Kasi yung 2 linggo na yon, mga araw ng linggo lang talaga. Gago. 2 days. Ganun ako rumispeto sa bobo. Matanda. Well, ako si Master Kami at bataan lang kita, Mr. Popo. Yan. Dahil rounds mo na, spit mo na yung pandak, matanda, batang Quiapo, tsaka yung 2 taon mong pinaggandaan. Pero wag mo masyadong galingan kasi baka magkaroon ako ng dahilan na ikaw ay aking uwian. Ang epektibo ni Mastafit talaga sa sa pit style. Yun yung napansin ko kasi yung mga last battle niya sa big stage sa flip top, kahit na naitatawid niya yung mga rounds niya, yung mga lines niya, may mga instances na na hindi naging epektibo sa crowd. Ba parang slept on, natutulugan. Pero eto kababalik pa lang ata ni Mastafit na ito sa pagkapahinga niya, di ba? Battle agad at si Killan, which is sa flip top mainit, 'di ba? Mainit si Killan eh. Lalo na yung pakat, 'di ba? Sinong nauna. Tapos di lang 'yon, sa battle din mainit si Killan kasi win streak siya ngayon eh, 'di ba? So hindi madaling kalaban si Killan, 'di ba? Tapos Mastafit nakababalik lang. Tapos ganito yung aura, ganito yung performance sa pit style, 'di ba? Entertainment ang dala ni Mastafit, pero may mga pa rin, may mga wordplay pa rin about dun sa baba, may mga nameplay pa rin, 'di ba? So mga references, mga angulo. So sa tingin ko isang solidong round pa rin to para kay Mastafit. Ang ganda nung pagkaka-deliver, ang ganda nung mixture niya ng mga wordplay sa jokes, sa entertainment. So props kay Mastafit, maganda 'yon. Round 2 agad no? Round 1 ni Killan. Panailait sa baba ko nitong matanda. Ang pangit ng lagay. Nakadurag na itim, puta, mukha kang posporo kong patay. Nag-chat sa akin si Syke. Killan, sa huling pagkakataon, Mastafit. Nakamove na ako eh. Ba't mo pinaalala? Yan tuloy yung mga ginawa niya, bigla sa akin nag-flashback. Di ako maka-oo, kaya sabi ko, chat mo muna, baka takot-bakan sa akin yung si Pandak. Hoy, lolong kuba na mukhang kutong lupa, mas makati ka pa sa dandruff. Ang wak na mga iniispit mong basura dapat sa dump truck. Walang maniniwala sa'yo, parang pinagtanggol mo si Badang na demanyak. Di mo kaya mga linyahan na walang hingahan, baka nakabalot ng plastic yung ulo ni Blackjack. At fun fact, sa sobrang takot, si Katana nilabanan, imbis ako nung nag-comeback. Ulul, kahit di ako sumipot, di ako manghihinayang sa match-up. Dat di ka na dumating, walang sasagip sa'yo, Mastafit, mas masasabik pa kung magbabalik pa yung Aldab. Sa buong karera mo, di mo to kayang gawin kahit subukan mag-backtrack. Kasi kung yung maleta mo, backpack, isang pitsay, pinatitimpla mo sa swak pack, kayang ipasok sa top box. Sobrang liit, pag maulan, puta yung payong niya, tamtax. Sa mga di nakakalam, 2023 dapat una namin laban. Wala pa ako na sa flip top, kumbaga. Habang siya, napapanood ko na sa TV, mukhang tanga. Sinong hindi magagalit? Kung kailan nasa event na ako, sasabihin mo, hindi tuloy. Talagang bad trip, hindi lang ako at ang ilang fans. Para akong umatid ng kiddie party, tas si Jollibee nasa ibang branch. Kaya
nagbago ka na, Master Pete. Bilang na lang mga araw mo, dapat di ganon. Dahilan niya, taping. Kala mo talaga siya yung bida doon. Ang angas-angas sa TV, may hawak na bakal tapos gumaganon. Pero yung totoong role na doon, pag may pinapasabog na granada, sila yung mga tumatalon. Pangalawang dahilan niya, may sakit sa puso. Doon, medyo naawa ako. Kasi hindi ko akalain. Tapos di ba pinakita mo yung dibdib mo, may tahe na ipag-video call ka sa akin. Yung doktor na babatrip na sa'yo. Kasi lumalaban ka pa. Ang inang to, tinatawag na ng Diyos, sumama ka na. Pero huwag ka mag-alala, Kuya Masta. Manalig ka lang sa itaas. Naway hindi ka naatakihin. At ang yung lakas, ibalik nga rin. Pero hindi talaga kaya ng puso mo, puso ng saging, palit natin. O kaya pagpraktisan ka namin. Okay lang ba bro? Habang nasa ER ka, mga OJT, mag-o-opera sa'yo. Gago. Tinira mo yung pagkakamali ko sa pagja-judge. Nagkakamali ka dyan bayot. Inaamin ko, nagkamali ako 1 beses. Kesa naman sa'yo, 2 beses sa akin natakot. Kung kailan ako nagka-issue, sabay nag-game. Sige, palakpakan natin. 2 taon nag-isip na mga baka, samantalang sulat ko siya noon, di ko na kailangan hanapin. Kasi mga jokes ko pang masa. Sila'y nakagat pa rin kahit walang pain. At kung hindi ako nagka-issue, di ka naman papalag sa akin. Kaya balik tayo sa puso mo. Kaya ka nagkaganyan kasi iniwan ka ng misis mo, damuho ka. Huwag kasi puro pagmamahal, gamitan mo ng utak, ayan tuloy, nanlumo siya. Talaga nakakakirot at nakakatigok, lalo't binigay mo lahat sa iba napunta. Wala naman sasakit pa sa sakit mo sa puso pag nalaman mo may ibang nagpapatibok ng puso niya. Okay, maganda rin yung round 1 ni Kilan. Pares, sabi ko sa inyo, pares ng estilo tong dalawang to eh. So, Kilan and Mastafit. Ayun talaga ang naging yun talaga ang naging result sa unang ikot, entertainment battle. So parang parang hindi nga battle yung round 1 eh. Kumbaga parang jokes, comedy na lang talaga yung yung narinig natin. Hindi siya sakitan ng isa't isa eh, 'di ba? Ang ganda nung parehas maganda, parehas entertaining, parehas may jokes, parehas may comedy, parehas so mahirap para sa akin mag-decide kung kanino ko ibibigay yung unang ikot kasi identical sila. 'Di ba? Parehas sila ng ginawang estilo, parehas sila ng naging bala. Kaso nga lang yung kay Mastafit may trap. Pero sige, ito, explain ko sa inyo. May trap si Mastafit na, sige, spit mo na yung Batang Quiapo, Pandak, Matanda, di ba? So, may ganun na siya. Ngayon, si Kilan, meron talaga siyang ganung angulo. Yung taping, which is Batang Quiapo, Matanda, maliit, na ang payong tamtax, di ba? Tapos, ayun, di ba? May mga ganung angulo talaga si Kilan. Pero, ang naging, kasi, most of the time, kapag may ganong trap, ang isang MC, nalilesen yung impact ng angulo na yon kapag binanat na ng isang MC. Pero, sa pagkakataong to, na-disregard yung trap na yon sa sobrang lakas ng kung paano sinet up, paano ginamit ni Kilan yung mga ganong angulo para kay Mastafit. Lalo na yung Pandak, yung payong niya tamtax, ang lakas nun. So na-disregard yung trap na about dun sa Pandak. Dun sa Batang Quiapo naman, taping, may ganun trap din si Mastafit. Na-disregard din kasi ang ganda rin ng pagkakasetup ni Kilan. Na akala mo sila yung bida, pero pag nagagis ng granada, sila yung tumatalon. So sa tingin ko, doon nagkaroon ng gap sa, diba, yung trap na sinet ni Mastafit, na disregard lahat sa kung paano na dineliver ni Mastafit yung mga yon. So sa tingin ko, ni Kilan yung mga yon. So sa tingin ko, kay Kilan ko ibibigay to. Medyo nahirapan ako pero as we break down yung round na yon, I'll go with Kilan sa score na 9-8. Dikit lang. Round 1 Kilan 9-8. Tinira ko daw yung kamalian niya sa pagja-judge. Tinira ko ba? Hindi ka rin naman talaga mangmang. Huwag kang mag-alala yan mamaya, titirahin ko pa lang. Tapos yung dibdib ko daw may tahe.
Nasaan? Bungi. Tangina, sabi ko, wag mong galingan. Yan tuloy walang dahilan para umuwi. Tangina nito. Okay. Okay. Bago ko magsimula ng round 2, pwede bang dumistansya ka kung ayaw mo ng away? Tangina site, hindi ako nagsusumikap para lang basa-basain dito ng laway. Bilang MC, normal lang na may mga laway na tatalsik. Pero yung sa kanya ang bagsik. Talagang wisik-wisik. Estilo neto, babuhin yung sarili. Doon siya nawili. Kaya niyang bunutin, itapon, pulutin, at isubo ulit yung pustiso niya nang walang pagsisisi. Tangina, ang galing. So ano pang mga kaya mong gawin? Well, ngayon mo yan dito maggawin para makita mo yung pustiso mo kung paano ko paliparin. Na, talagang tatapakan at sisipain ko yung Brad. Pwede kang pumalak para masabing hindi ka duwag. Ano? Palag? Ki! Lapag! Ano, ayaw mo? Sa'yo ba yan? Bakit ang luwag? Tangina ka? Nilait-lait mo yung pagiging Bisaya ni Castillo. So mapanlait ka pala. Guys, alam nyo ba minsan ako na itong pinahiya? Niyaya ko to sa bed to massage. Bed to massage, yung hulog-hulog tas higa-higa. Putang inang to, ang lala. Pagtingin ko sa lahat, siya lang yung nakadapa. Tapos nagre-reklamo, sakit daw sa mukha. Gago. Anong pinalo ko dito, walang nagawa. Kahit wala pa ako masyadong ginagawa. Ikaw pa kaya na tanging alam lang dito ay literal, alam gawin ay literal na mandura? Tapos ikaw pa yung manlakas at manlait at mangutya. Eh ikaw nga tong burara. Mukhang wala ka namang manguya kasi yung pustiso mo gusto nang kumawala. Diba? Speaking of kumawala, paano niya ba yung nagagawa? Yung luwa-luwa. Kasi sa sinabi ni Castillo, lubusan siyang nauga. Sinabi yung manyakis, malibog, magnanakaw. Ow! So magnanakaw ka pala. Ano namang paki ko? Ha? Ano namang pakialam ko? Mukhang di ka nagagawa ng masama eh. Pag masama pakiramdam mo. Kasi tignan nyo, titig pa lang mukhang nang mumuleste ng puki ng ina. Naglalaway ka sa laban nyo ni Marichu, gago kita-kita sa camera. Puki ng ina ka, di mo alam yung trauma na dinulot mo sa tao. Nasa sign of the cross yun pag may nakakasalubong na kamukha mo. Kasi tingin pa lang. Tignan nyo naman. Talagang nakakabanas. Tignan mo. Sobrang sama. Mukhang kampul mo si Satanas. Tsaka bastos din ang bunganga nito. Bastos ang bunganga mo, ha? Pag nagsisex kayo ng asawa mo, kadiri talaga. Kahit malayo kayo sa isa't isa, yung pustiso mo kinukuskus niya sa ari niya. Gago. Sa G-spot, sa utong, sa leeg. Puta, isipin nyo yung mga par. Ganon ang kanilang makabagong disenyo ng LDR. Yan, lahat ng sinabi mo kay Castillo, ibabalik ko yung sakit. Pag kinakain mo yung tipay ng asawa mo, yung baba mo kusang pumapasok sa puwet. Gago. Ano? Nakakadiri na ba? Nakakadiri na ba? Di ba? Kasi sobrang haba ng baba mo, kaya mo siyang i-double penetration mag-isa. Putang ina ka, ano pa? Yung face si Castillo, dinecline mo? So, ganun ka pala kalupit. Putang ina, eto na naman. Ganun ka pala kalupit. Nick, pwede naman to eh. Ganun ka pala kalupit. Eto yung friend request ko, ilang taon na, di ko pa rin ina-accept. Eh, gago. Tang inang creative. Ayos yun. Ang ganda nun. Ganun ka pala. Ganda nun, ganda nun. Ganda nun, ganda nun. Yung face si Castillo, dinecline mo? So, ganun ka pala kalupit. Putang ina, eto na naman. Ganun ka pala kalupit. Nick, pwede naman to eh. Ganun ka pala kalupit. Eto yung friend request ko, ilang taon na, di ko pa rin ina-accept. Angas. At eto yung masakit. Yung nyanay niya na may sakit. Di ko alam kung yumao na talaga. Dinamay mo.
Kilan, kahit balagbag yung ugali mo sa battle, di ko ipagpapanalangin na mamatay yung nanay mo. Kasi kapag nangyari yon, pupunta ako sa bahay nyo. Magpapa-event ako pre-entrance, itatapat ko sa mismong huling lamay, bro. Oh, yung kabutihan loob ko, wag mo namang mamasamain. Gusto ko lang puyatin yung buong barangay sa inyo para kinabukasan wala nang makipaglibing. Gago. Ito yung masarap balagbagin. Yung parang inosente lang yung mukha. Tapos malalaman mo sa totoong buhay, ignorante pala. Diba? Oh, masakit na ba? Pasensya ka na, pre. Ayoko rin naman napapanood nila akong ganito. Mayabang ka kasi. Tangina, pag mangyayabang ka, dapat may resibo. Makinig ka, iho. Hindi ka pa sikat, bro. Artista na tong kaharap mo. At hindi ka direktor, kaya wala akong pakialam sa mga pinapakat mo! Yay! Ang lakas! Tong ina, Mastafit yan. Sana ganito kalakas yung comeback ni Mastafit sa flip top kung mabibigyan man siya ng battle, di ba? Ang lakas niya dito. Iba yung naging scenario, iba yung naging approach ng round 2 ni Mastafit. Kung yung round 1 more on comedy, entertainment, dito sa round 2 tangina ano eh. Ginawa yung sa round 1, sabi ko nga sa inyo, parang hindi pa pang battle mode yun eh. Pagdating sa round 2, masasabi ko nga battle mode on na si Mastafit dito. Hindi ko naiisa-isahin yung mga linya, pero overall tangin ang ganda nung cut, no? Hindi ako director, hindi ka pa sikat, artista na yung kaharap mo, 'di ba? Tapos hindi ako director, wala akong pakialam sa pinapaka. Astig nun, ang ganda nung ender nun. Grabe. Tapos meron pa, marami pa eh, 'di ba? So basta hindi ko naiisa-isahin yung mga linya na nagustuhan ko. Isang solidong round 2 para kay Mastafit, and sa tingin ko mas naangatan niya yung round 1 performance niya. So tignan natin kung kailangan makabawi ni Nikilan eh sa ganitong sitwasyon, kasi momentum switch eh, di ba? The momentum switch from Kilan to Mastafit, di ba? Inumpisan ni Mastafit na ganito kataas yung standard dapat na kaya niyang kunin. Pagdating sa round 1 ni Nikilan na nagpasan niya yun. At yung round 1 ni Nikilan, yun yung naging standard ng round ng battle. Pero nataasan din yon ulit ni Mastafit, kaya hawak ni Mastafit yung round standard sa battle na to. So kailangan ni Nikilan na angatan ulit yung ganong performance ni Mastafit. Pero sa tingin ko mahihirapan si Kilan na kunin yung round 2 kasi tangin na ang solid ng round 2 ni Mastafit, man. Game. Nagalit ah. Uy, tutong mo muna sa kanya, seryoso pa. Sino nakapanood ng laban nila ni Shernan? Malamang onti lang kasi ayaw nyo yun panoorin. Tangina, kung hindi kita kalaban, hindi ko yung tatapusin. Dahil doon nabash ka. Dahil sa kagaguhan mo lang din. Puta, One Piece yung tema, haluan mo ng nin. Comeback na kay Rapido, ang lakas. Ang lakas sa interview. Yo, babatil ako kasi namimiss na ako ng tao. Taas nga kamay ng mga nakamiss dito. O, di ba wala? Kagigil naman siyong. Namimiss na ako ng tao. Ulul, sa isip mo lang yun. Kala ko pa naman maganda na papakita ni Damuko. Run mo niya yung Rapido, kada 4 bars may tangin na sa dulo. Dapat dito di na dinadayo. Kaya paano mo nasabing mahal ka ng tao, naka 53 kang tangin na, panay mo ka ginawa mo. Tapos tatapat dito sa akin, kupal nga to. Sabi ko, bigyan mo akong kalaban bago, wag lumang tao. As di naman yung itsura, mukhang lolong Aita. Na pinaghalong Saito, Manda, tsaka Dodong Saipa. Usapang komedya, ito yung kulelat sa Hopo. Tapos solo flight pa. Matandang malibog, madaling araw na, nag-o-online pa. Pero kahit anong ganda ng baka, o mag-holocime ka, tatapatan niya lang ng tito jokes, tas mukha, ipagko-combine niya.
Tangina, wala ka talagang awa sa matanda, no? Ba't mo ba ito pinadayo? Gusto niyang ganapin yung event, sa kanila lang, ay gago sa M-Site, mas pinalayo. Kaya pagdating dito, pagod na pagod, mukhang kinabayo. Balita ko mapaubos lang yung ticket, ikaw yung pinalako. Agwat natin sa isa't isa, sabi mo, di malayo. Sobrang tanda mo, ikaw kasama ni Basilio mag-video no si Cristo, pinapako. Kaya ba't ka nandito? At pinapako, kasi old school ka na. Isa kang ulit ba na praning. Sobrang old school, gamit ng charger, universal pa rin. Universal. Sa mga baka hindi na naabutan ng iba, yung charger na universal, ano yun, tatanggalin mo yung battery sa cellphone mo, tapos ikakagat mo yun, sasaksak mo. Ngayon wala nang ganun eh. Kasi wala naman ng, 'di ba? Wala nang battery ngayon na ditanggal yung mga cellphone. Ang sarap sungal-ngalin ng mukha, lalo't pag kinabra. Kahit walang ginagawa, sarap mong padimanda. Tinanong ko siya kung sinong favorite na artist, sagot na pa si Abra. Putang ina, pag-check ko sa playlist, Frank Sinatra. Kaya ba't ka nandito? Isa kang Multi, Ito yung tipo ng tatay na kapag kumakata sa video kaya ang kapal ng vibrato. Hindi ubra sa akin to si Manong na masyadong makam... Ang dami na. Di rin ako... Ito yung tipo ng tatay na kapag kumakata sa video kaya ang kapal ng vibrato. Hindi ubra sa akin to si Manong na masyadong makamdamin. Di rin ako kayang iligaw nitong si Tanda na namamatanda sa bata na mas matandain. Kaya tatabangan at tatadyakan ko si Tatang, di ko tatatanan na parang ginambang amin. Una pa lang, alam mo nang di ka pinalad sa akin. Halatang sa bahay, siya yung tigas pero pinapagsaing. Ika'y tinapat sa big fish, ikaw yung pinapangpain. Basta magtinda ka na lang ng tilapia daing. Kita nyo naman sa laban namin na siya dito tagilid. Tumigil ka na sa battle o maglaylo ka ulit. Para na-trigger lang yung puso. Patay nung nanikip. Pag-usapan natin sa country kung ba't siya pinana. Design to sa leg. Wala. Okay. So props sa multis ni Kilan. Pero ayun, yun yung naging highlights ng round 2 ni Kilan, yung multis niya. At sa tingin ko hindi naging enough yung round 2 ni Kilan para pantayan yung ganung performance ni Mastafit. Sabi ko nga sa inyo, isang solidong round 2 yung pinakita ni Mastafit at na higitan ni Mastafit yung round 1 performance ni Kilan, which is 9-8 ang naging score natin doon in favor of Kilan. Ngayon kay Mastafit ko ibibigay ito 10-8, 'di ba? So bumaba yung performance level ni Kilan from round 1 to 2, unlike kay Mastafit na lumakas from round 1 to 2. Maganda yung mga punto ni Mastafit sa round 2, maganda yung ender. Yung kay Kilan, highlights dito is yung mga multis, pero sa tingin ko hindi siya naging enough para tapatan yung ganong kasolidong round ni Masta. So, yun, mabilis lang, hindi na natin yung patatagalin. 9-8 sa round 1 in favor of Kilan, 10-8 sa round 2 in favor of Mastafit. So that's 17-18 in favor of Mastafit. Round 3. Body bag, no? Ang sama ng panahon, mga brother. Tapos pagdating dito, meron pang meteor shower. Bakit ka ba kasi lagi nakaganto? Ano ba trip mo, brother? Siguro kung hindi ka naging battle rapper, isa kang nail cutter. Sipin nyo. Nail cutter. Puro acetone. Tas mukhang pusher. Hey! Otos. Ito, body bag na natin. Guys, battle lang to. Huwag sana kayo mayabangan sa akin. Kilan, habang nilulurakan mo yung pagrarap ko, alam mo sa sarili mo na problema mo yung araw-araw mo na isasaing. FYI, Kilan, ako ang unang naging milyonaryo sa batch namin. Ha? Kaya mo rin yun, pero makinig ka muna sa akin. Baguhin mo yung estilo mo. Huwag kang dugyot. Huwag kang gaya-gaya. Tapos huwag kang mayabang. Tangina, pangit ka na nga. Pangit pa mukha mo. Sino ka? Si Sherwin? Sherwin. Alam nyo karami ng Sherwin? Sherwin. Tangina. Hindi, seryoso na. Kasi kung tutuusin, napakaswerte mo pa nga. Pagsali mo, nandyan na lahat. Magandang venue,
Maraming tao, yung TF masarap. Samantalang kami, mga walang panlasa, pero may mga pang-amoy. Nasa barracks lang at siksikan sa maloob na siksikan sa masikip na kwarto. Amoy banyo, amoy lababo, amoy marijuana. Pag minalas-balas ka pa, mag-uubad pa ng sapatos si Saito. Pero dahil sa may portal ako, pagbalik ko, artista na ako. Gusto mo, palit tayo. Ako dyan, ikaw dito. Hindi, kung ikaw nasa kalagayan ko, lalabanan mo ba ako? Hindi, huwag mo na sagutin yun. Tanungin mo muna kung papayag ba ako. Tangina. Kasi kahit mangyari yun, di mo kaya yung mga ginagawa ko. To the point na kahit busy ako sa maraming bagay, yung level mo, binaba ko. Tangina ka. Uling pinalo ko dito, si Katana, finalist na ng Flip Top Isa Buhay. Ibig sabihin yung experience niya sa akin, nakatulong ng tunay. Ha? Tangina to. Ibang experience din na makalaban ako, Chong. Dapat alam mo yun. Si Rapido tuluyan ng naging bula ang propeta, tapos si Range na kulong. Ano pa? Si Slakwan mas lalong nakilala. Si Tulala hindi na nagpapalda. Si Harlem hindi na masyadong bulol sa R. Si Apex tsaka si Akata gusto na magbalik loob kay Enigma. Diba? Ikaw, mga nilalaban sa'yo, yung mga palaisipan kung susugalan o yung mga pawala na. Tapos babanatan mo lang ako ng Batang Quiapo. Matanda. Malamang kasi kung usaping pagrarapay talagang walang-wala ka. Tangina talagang di mo ko kaya. Mapakanta, mapabattle o kahit pa-change paddle. Tandaan mo yung pangalan ko, may master, na kaya kong i-run sa grass cutter na nagpalayas kay Akata kasabay ng mga grasshopper. Huling unang 2 taong ko sa liga, super rookie, madalas main event, at nabansagan din pandemic hero. Walang lumalabas ng barracks nang hindi masaya kapag may laban si Master Pito. Totoo yung sinabi mo, na mantsahan lang nung laban namin ni Shernan. Maraming nawalan ng gana. Guys, sa huling pagkakataon, mapatawad nyo sana. Kinailangan ko lang nakawin yung pagkakataon na yun para magtapat ng nararamdaman ko sa magdadalawang dekada ko ng kinakasama. Tapos pinasama pa. Baka sabihin, sa Flip Top nangyari tapos dito naglalabas ng hinanakit. Makinig ka muna, utol. Sa ayaw natin at sa hindi, masakit ang katotohanan ko na itutukoy. Darating ang panahon, magpapahinga yan si Boss Arik, mga iha, mga utoy. Oo, walang papalit sa Flip Top, pero Motus lang ang may kakayahang magpatuloy. Halika ko doon! Pwede naman, pero matagal pa yun. Kaya Sight, I'm rooting for you. Kaya tatagan mo. At Astig Pinas, daghanda ko, putang ina nyo yung TF ko, dagdagan nyo. Yung round 3 ni Masta, ano na lang siya, hindi na siya para kay Kilan. Statements na lang siya na ito yung narating ko, tas apology, 'di ba? Yun na lang yung buong round 3 ni Masta. So hindi na siya pang battle or hindi na siya direkta para kay Kilan. So yun, round 3 ni Kilan, pakinggan natin. Aling. Constituent, hindi ko ng abubot. Eto, mukhang umiinom sa alulod. Ang bait mo tignan. Mukha ka siyang tino na banal. Mapagmahal sa mga halaman, kauna-unahang plantito sa taal. Hindi ko nakakapikon. Pansin nyo mga par, kaya malabo ako dito kay Pito Masa. Kung titignan mo ka namumugot ng ulo si Iho mga par. Ulul, mukha ka namumulot ng piso sa kanal. Sa isang laban niya, nilait niya yung forma ng kalaban. Tangina ni Tatang, tindi no? Ikaw nga, pati uniform ng tala mo, pinapang-OOTD mo. Nagpatato pa ng mukha ni Lupi. Kala mo, angas mo na, Chong. Imbis asawa o anak, pinatato mo si Lupi. Puta, kilala ka ba nun? Kaya wag kang feeling maangas, porket kamukha mo si Matubato. Si Lupi yung kinain, sinumbang butas sa'yo, buto ng abukado. Si Lupi, humahaba yung binte at braso. Tignan nyo nga yung bias neto. Siguro pag nag-long sa yung medyas mo hanggang dito. Pero lagi niya sinasabi na, ako ang laging laman ng rap contest. Masyado ka nagpapakaano? Oo na, laman ka ng rap contest, pero hindi ka nagpapapanalo. Pero kasi, nanalo to isang beses. 2023 sa Muntinlupa Rap Contest. Andun ako, kaya natandaan ko. Champion siya nun, tapos pagbigay sa kanya ng trophy, puta, may nakaganto. Bakit tanda mo na, pangangalandakan mo nauna ka? Makahilay buwang ka na? Baka nakakalimutan mo, sabi ni Saito, maraming naunang tanga. Maraming naunang tanga.
Bakit binigyan lang kita ng chance makalaban ako? Kala mo bati na tayo? Ulol, wag kang kampante agad. Imposible mo ako matapatan dito kahit nakating kayad. Takot mabadibag, walang bayad, awit ka brad. Ang sarap mong ibilad tuwing tanghaling tapat ng kaba mo. Halata, parang titi ng bakla na palaging bakat. Ikaw pangit na at laging salat, tas ang daming anak, yan naman lait sagad. Pero sana hindi ka natakihin. Yan ang aming hangad. Lord, bigyan niyo siya siyam na buhay. Tas may taning lahat. Takbo na mo. Tas may taning lahat. Kita niyo naman sa laban namin na siya ay, putang ina mo. Tas may taning lahat. Mhm. Tas may taning lahat. Kaya tapos na ako. Salamat. Kayo ay nalugod. Masaya naman yung laban, di ba? Salamat, kasi ayoko malungkot. Tangina, Boss Arik, tapat mo sa akin yung kamukha ko. Para masunod. Kaya kita-kits tayo sa ahon. Para manood. Nag-choke si Kilan sa round 3. So, automatically, Mastafit yun. Hindi na natin papahabain pa. So, round 1, Kilan. 2 and 3, Mastafit. So, 9, 8, 7. 24 points para kay Kilan, kay Mastafit. 8, 10, and 9. So, 27. So, that's 27 to 24. So, ayun. Mastafit, rounds 2 and 3. Kilan, round 1. Yun lang. Wala na mabang explanation. Pwede na ako shoutout dito. Yun, shoutout sa family ko. Yung doktorat ko sa takis tayo dyan. Yo, maraming Wala salamat ano? kay Kuya Mastafit. Hindi ko na may isa-isa. Salamat. Wala nang ano. Motus 5! Kung nagustuhan niya, mag-ingat Ito pala. pa isang beses para sa kanilang dalawa. Mastafit versus Kilan. Siyempre gusto ko magpasay drone sa Your Productions. Tus Battle League, Linya League. Pero ang boto ng Urado, 3-0. Mag-ingay para kay Mastafit. Shoutouts kay Kilan. Welcome back, motherfuckers! Yun, so, Mastafit yun. So, malinaw naman, klaro naman. Mastafit talaga yung battle na yan. So, ayun. Meron pa tayong isang re-review dito. Itong Jonas vs. Sturdy. Siguro mamaya, after Mass. May simbang gabi, diba? So, after Mass, review natin to. So, tignan natin kung hindi pa ganun ka lalim ang gabi. Tapos, review tayo ng isa. Okay? Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.